Mr. Daniel Padilla. Abay, sino nga ba ang mga pinagbantaan nito sa kanyang latest interview? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Si Daniel Padilla, ang isa sa pinakatanyag na kapamilya star ng ABS-CBN, ay muling nag-ukit ng pangalan sa larangan ng showbiz matapos siyang kilalanin bilang Outstanding Asian Star sa 2025 Seoul International Drama Desk Award sa South Korea. Ayon sa ulat, ipinahayag ni Daniel ang kanyang matinding pasasalamat sa lahat ng tagahanga na walang sawang sumusuporta sa kanyang karera mula pa noong siya'y nagsisimula. Sa kanyang sariling mga salita, "I'm just doing my job. I always give 100% all the time. I want to thank all the fans because they are the one who put me in that position. It's an honor to represent the Philippines on the international stage." So pagkatapos nga po nung napakaraming intriga kay Daniel Padilla, ay ngayon talaga namang namamayagpag ang kanyang pangalan, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa abroad, dahil talaga namang binigyan po siya ng international award. Sa ginanap na press launch ng bago niyang endorsement para sa KFC or KPC Express Corporation sa Bonifacio Global City Taguig noong July 28, 2025, si Daniel ay sinalubong ni na Kelvin P. Cruz, CEO ng KPC, at ang kanyang asawa na si Mary Cruz, co-founder, at si Catherine Garcia, managing director ng kumpanya. Doon niya ibinahagi ang nakatakda niyang siya'y bumiyahe patungong Seoul sa October upang personal na tanggapin ang parangal. Nang tanungin kung sino ang sasama sa kanya, agad niyang nabanggit ang kanyang ina na si Miss Carla Estrada. "I think my mom will join me in South Korea. I will go there to not to represent myself but to represent the Philippines," sabi po ni Mr. Daniel Padilla. So bukod po sa parangal, inamin din ni Daniel na masayang-masaya siya sa patuloy na pagdating ng mga oportunidad sa kanyang buhay. "This endorsement and partnership are blessing. I thank the Lord very much," dagdag niya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pananampalataya. "Huwag nating kalimutan na andyan lagi ang Panginoon at binabantayan tayo all the time. Magbigay ka ng pagmamahal at makukuha mo rin yan," sabi niya. Sa edad na 30, ibinahagi ni Daniel na mas pinaplano na niya ang direksyon ng kanyang buhay. Nais niyang bigyang prioridad ang kanyang pamilya at itaguyod ang kanyang pangarap. "Unang-una talaga ang pamilya ko dahil kaagapay ko sila. My inspiration comes from my dreams. I am working hard para sa mga pangarap ko," sabi niya. Pagkatapos ng matagumpay na teleserye niyang Incognito, ay may binubuo na siyang panibagong proyekto, ngunit ayaw pa muna niyang magbigay ng detalye. Bagamat bukas siya sa iba't ibang genre, mahilig pa rin siya sa action projects na basta't maganda ang script. So yun po yung kanya mga pagbubunyag patungkol sa mga upcoming projects na gagawin nga ni Daniel. Parang mas more onto actions po siya kesa po gumawa po ng mga romantic comedy drama na talagang natin na nakagawian natin kay Daniel nung jowa niya pa si Miss Catherine. Kagagaling lamang ni Daniel mula sa London kung saan siya ay dumalo ng Barrio Fiesta kasama ang ilang kapamilya star. Mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga kababayan niyang OFW. Ang saya sa London, "It was an honor performing for our OFWs. Maraming salamat sa mga nakisaya sa amin," pagbabahagi niya. So dito po nakita natin na grabe yung suportang ibinigay ng maraming mga Pilipino abroad dito kay Mr. Daniel Padilla, kung saan naikumpara pa nga yung pagpunta ng isang aktor doon din po sa London sa Barrio Fiesta, na mas marami daw di umano ang sumuporta dito po kay Daniel Padilla kaysa po sa isang kapuso actor na ito, na bagay na parang wala naman din pong isinagot or wala rin naman pong naging parang hindi magandang sinabi si Daniel patungkol sa issue na yon. Pero as of this moment is talagang mas pinagbubuti niya
ang lahat ng kanyang mga projects na ino-offer sa kanya ngayon, kasi pagkatapos ng kanyang successful na teleserye or dito po sa serye niyang Incognito ay may mga upcoming projects din po siyang gagawin, ano, pero more on actions. At October is lilipad siya patungo ng Seoul kasama ang kanyang ina para tanggapin ang award. Pero sa isang banda, meron po kasing isang interview ngayon na parang tinatanong si Mr. Daniel Padilla patungkol sa kanyang kapatid na si Miss Carmela Ford. Kamakailan lamang kasi ay pumirma na po ng kanya pong kontrata sa Star Magic. So dahil dyan, meron pong babala itong si Mr. Daniel Padilla. Panoorin natin ito. Pumayag si Kuya. Anong klase ka ba? Anong pagpumayag? Ginawa niya na nga. Kasi bakit ka ba? Mga gano'n. Ano, gano'n ka ba ka-strict ka sa Kuya? Kasi hindi naman ako stricto. It's just that, again, I know the industry. You know, in the industry, it's not kind. You know, I mean, it's beautiful, but at the same time, it's also cruel, right? And, kapatid ko yun eh, di ba? Hindi mo maiiwasan na masasaktan at masasaktan ka dito sa industriya ito. And basta kaya, yun yung sinabi ko sa inyo, just be careful and yun nga, dapat buo ang puso mo, kilala mo ang sarili mo. Kasi kahit anong sabihin ng tao sa'yo, pag kilala mo ang sarili mo, kasi natin. Daniel, kung ikaw masusunod, hindi mo siya i-allow. Well, kung ako lang hindi, pero hindi naman mangyayari ako lang masusunod. Rin ang buhay na Kung sakali lang. Hindi pwede, diktador na tayo. I'm sorry ma'am, hindi talaga pwede kasi kung ako masusunod, sasabihin ko pa kung ano gusto niya. At the end of the day, I want to be supported. Hindi ko pwede sabihin sa kanya wag. Dahil kung yun ang gusto niya. Diba? At yun ang pangarap niya. Yun lang, again, I'll be very protective. And babantayan ko lang talaga yung kapatid ko. Lagi ako nandito. Sa projects, excited ka dahil. Yeah, just want kay Carla. Siyempre naman. Itong nanay ko, Diyos ko, siyempre nanay ko, mentor ko eh. Diba, all my wisdom came from my mother. Diba, lahat yan ang galing sa nanay ko. So, andyan na, swerte siya nandyan ng nanay ko, galing din sa industriya at nandito rin ako, nandito pa rin sa industriya, na may tagagabay din para sa kanya. Pero, siyempre, at the end of the day, ang trabaho niya, yung trabaho niya, diba? So, kailangan niya ipakita yung drive and yung passion niya dito sa gagawin. Dahil, ganun kami. Anong wishlist mo sa kanya na project? Wala. Hindi ka Hindi, pero hindi. Alam ko kung anong project ang ibibigay sa kanya. Siyempre, doon ako pwede magsalita. Diba? Alam ko rin kung anong para sa kanya. So, yun lang. Pero kung anong gusto, hindi pwede. I won't decide for you. So, gusto mo siya makasama in one project? May ganda nakakaya. Pero sige. Pakitaan ko siya. Hindi lamang tungkol sa sariling tagumpay ang ibinahagi ni Daniel sa media, masaya rin niyang inanunsyo ang pagpasok sa showbiz ng kanyang nakababatang kapatid na si Miss Carmela Ford na kamakailan lamang ay pumirma ng kontrata sa Star Magic. Ayon kay Daniel, matagal nang gusto ni Carmela na pumasok sa industriya. Bilang kuya, inihahanda niya ito sa katotohanang hindi madali ang buhay artista. The showbiz life is not easy. I told her na pumasok sa showbiz kung buo na talaga ang loob mo. Marami ang magdidikta sa'yo kung sino ka, wika niya. So ganito po ang ilan sa mga makabuluhang salita ni Mr. Daniel Padilla. Pero sinabi nito na isa siya sa mga mag-o-oppose doon po sa mga projects na ibibigay kay Carmela kapag alam niyang hindi ito nababagay dito. And of course, sinabi rin ni Mr. Daniel Padilla na talagang poprotektahan niya ang kanyang kapatid dito po sa mundo ng showbiz dahil siya po mismo ay nakaranas ng katakot-takot na hirap kung bago niya po talaga makuha yung tagumpay na meron po siya ngayon sa industriya ng showbiz. Kaya naman hinahangaan po bilang kuya, napaka-protective pala talaga ni Daniel Padilla, lalo-lalo na sa kanyang mga kapatid na babae. So, kaya naman kinatuwaan ito ng ilang mga netizen. At maraming salamat po. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.